Ayan guys, magic. Biglang naglaho yung gabing San Fernando. Hi guys, welcome again to my YouTube channel, Kabokals Farmer. Ayan, for today's vlog, nagpapalinis po tayo ng area natin. Ayan, kasi sobrang sukal na. So nag-hire po tayo ng 2 tao para po maglinis dito. Kasi hindi na kaya ng katawan ko na ako pa ang magdamo. Yan, so ito lang naman ang lilinisin nila sa labas. Hindi sila papasok sa loob ng baboyan. Yan, kasi nga mini-maintain ko pa rin yung aking biosecurity na walang ibang makakapasok sa area ng mga baboy kundi ako lang. So yan, dito lang sila maglilinis sa may labas ng kulungan ng baboy. Yan. Kasi sobrang sobrang sukal na. Yan, kung makikita nyo, itong Madre de Agua ay sobrang sukal na rin. Yan, ito ay naunti-unti ko, kaya lang talagang hindi kaya. Kasi tuwing day off lang ako nakakilos. Kahit anong pilit ng katawan ko, kahit anong pilit ng utak ko, hindi na kaya ng katawan ko. Talagang wala na. Kaya nag-hire tayo ng maglilinis para sa atin. Yan. Tayo po ay naka-duty, kaya lang naka-break lang tayo ngayon kasi binigyan lang natin ng instruction, tapos babalik na rin agad tayo. Yan, ito si Raymond. Raymond, no, pre? Opo. Raymond, siya yung aking kinuha na maglilinis dito, saka yung kasama niya. Ano pangalan kasama mo, pre? Ha? Hindi alam. Hindi niya alam pangalan ng kasama niya. Tawag ko din ano lang eh. Si partner. Dadaanan mo lang yata sa kanto. Tawag ko din si partner lang eh. Ayan. Oh, ayusin niyo muna. Bigyan ko kayong bonus pagka naligayahan ako sa trabaho niyo. Naligayahan. Hindi, ingatan niyo lang pre yung pinapaingatan ko mga halaman. Doon lang naman yung may halaman. Partner! May halaman din dyan. Oh, meron din dyan ha. Huwag niyo lang madaliin. Ako nang bahala sa inyo ha. Sige, sige. Iwan ko na kayo ha. Yeah. Balik ako kayo maya-maya. Ay, eto pala. Ayan. Bigyan natin sila ng kasi ako ay magtatrabaho na. Tutuloy ko yung aking trabaho. Naka-break lang ako ngayon. Iwanan natin ang pamerienda itong dalawa. O bilhin na lang kayo pang soft drinks nyo. Saka pang merienda ha. Salamat po. Sige, sige. O balik ako maya-maya. Yan. Teka, bigyan ko ng instruction itong isa. Baka madali yung mga Ang dami kasing natabunan na Madre de Agua dito. Yung mga ritasong pinagtatanim ko dati. Yan, kita mo pala. Yan. Yan ang mga ingatan mo. Dikit-dikit yan halos pre ha. Yan. Huwag nyo lang madaliin pre. Ako nang bahala sa inyo mamaya. Ha? Nag-iwan ako ng pamerienda kay Raymond. Bahala na kayo. Sige. Yan guys, uwi muna tayo at tuloy natin yung trabaho natin. Yan, update ko kayo mamaya. Babalik ako sila mamaya. Yan guys, so nakabalik tayo. Ngayon po ay lunch break natin. Sinaglit natin sila dito. Yan, tapos na. Nalinisan nila. Yan. Magkano yung natin pre? Magkano ang usapan natin na Pacquiao? Yan. Ang usapan namin, 600 Pacquiao. Ngayon po ay alas 10 pasado, 10:23. Pinampisaan nila na alas 7. So ilang oras yun? Tatlong oras. Yan. So gagawin natin 800. Yan. 800 yan pre ha. Dinagdagan natin ng tag-100 para may extra sila. Yan. Medyo may mga nadaling iba pero okay lang. Ganun talaga. Ayan. Binunod ko lang yan dyan. Oo. Mabilis mo lang mabali yan no. Oo, bilis na bali yan. Pag bulto daw mabali iba eh. Mahal kasi yan, mura pa. Kaya iniiwasan ko. Oo. Uy, kawayan ha. Opo. Oo, sige. Ano? Ako naman mamaya. Bukas, pwede ba kaya bukas dito dalhin namin? Oo. Text na lang po kita. Basta kung meron na, dali nyo rin dito. Text na lang po kita. Yung panood ko mamaya. Tapos. Kahit mamaya, kung meron na mamaya, dali nyo na rin. Ano, mamaya? Na-text po ako sa'yo. Oo. Sige po. Ayan guys, so umalis na sila.
At tayo po ay magpapakain naman ng baboy ngayon at naka 1 hour lunch break lang po tayo. After ng pagpapakain sa baboy ay babalik tayo sa trabaho. Mamaya ko na kaya update hapon after ng shift ko. Okay? So, nakabalik na tayo. Ngayon po ay 3:30 ng hapon. Katatapos lang ng ating shift sa trabaho. Ayan. Sa mga bago po sa channel ko na nanonood, ako po ay empleyado. Ako po ay BPO employee. Fortunately, I work from home po ako, kaya nakakapunta po ako ng mabilis dito sa aking baboyan. Ayan. So yan, so natapos na po yung nagdamo kanina. So ayan po yung sa likod natin, kung makikita nyo ay malinis na. Yan, nadamuhan na. And then napalitaw na natin yung mga itinanim natin na mga retasong Madre de Agua, galing po dun sa mga naibebenta nating cuttings ng mga nakaraan. Ayan, kung nakita nyo sa likod ko ay malalago na sila. Ayan. Yan, tara guys, ikutan natin para mas makita natin ng malapitan yung ating mga pinagtatatanim na mga ritaso. Ayan. So ayan guys, makita nyo maliwalas na. Ayan. Dati-dati itong area na to ay punong-puno ng damo. Ngayon ay yan, naglitawan na yung ating mga tinanim na Madre de Agua. Ayan, ayan po yung mga una nating tinanim na ritaso. Ayan, malalaki na sila. Ayan. And then dito po ay nalinis na rin. Ayan. Ayan, dati ay puro damo yan. Ayan, malinis na, maliwalas na. Ayan. Ayos. Unfortunately, meron po mga iilan na nadaling Madre de Agua. Ayan, hindi po talaga maiwasan yon. Kasi hindi naman nila alam kung saan nakaposisyon yung ating mga tanim. Ayan. Ayan o. Ito. Medyo dumapa pero okay lang yan. Makaka-recover naman yan. Ayan o. Ito buhay na guys o. Yan, mga retaso lang yan. Yan, maliwalas na. Itong area na to ay hindi natin pinagalaw. Yan po yung area ng red napier grass natin. Yan po yung mga red napier grass na harvestan na natin yan ng isang beses. Yan, so far ay gustong-gusto naman ng mga baboy. Yan, kaya iniisip kong magparami pa niyan kasi nagustuhan ng ating mga baboy. Yan, kaya lang wala kasi tayong space na malaki. Kailangan kasi pagka napier ang tanim mo ay malawak ang iyong taniman. Yan o, ito, laki na o. Galing lang sa ritaso yan. Yan. Galing. And then dito meron pa tayong mga tanim dito. Yan, ito mga bagong tanim natin na ritaso yan. Yan. Mga bago lang yan. Ito buhay na o. Yan, mga buhay na yan. Yan. And then ayan yung mga nauna. Buti napalitaw nila. Ayan o. Naglitawan na. Yan. Ayos. Itong bandang likod ay wala pang nakatanim yan, pero tataniman pa rin natin yan ng Madre de Agua. Pupunuin natin ng Madre de Agua tong area na to kasi malaking bagay talaga yung may Madre de Agua tayo. Unang-una nakapagbebenta tayo, marami ding umu-order, and then at the same time yung nasusuplayan natin yung pangangailangan ng ating mga alaga. Yan. So maliwalas na guys. Ayos. Yan, may pakikita ko sa inyo guys. Yan, isang tip para sa pagkain, para makatipid tayo sa pagpapakain ng ating mga native pigs. Yan, isa rin po itong pwede nating ipakain ng fresh. Yan. Yan, ito yung red napier yung mulberry natin guys. Mahinog na oh. Ay, durog, sayang. Ito. Hinog na yan. Amis.
Yan. Ito guys yung sinasabi ko. Yan. Ang tawag po dito ay Gabing San Fernando. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar kung ano tawag dito. Pero dito po sa amin ay Gabing San Fernando ang tawag dito. Yan. Gabing San Fernando. Ito po yung mga gabi na malaki, yung naglalaman. Yan. Yan po. So kinuha natin yung tangkay kasama yung dahon. Yan. And then ipapamerienda natin sa baboy ito. At isa po ito sa pwede nyong ibigay ng fresh sa inyong mga alagang native pigs. Yan, hindi na kailangan lutuin. Kasi yung iba, niluluto pa to, hinihiwa-hiwa and then nilalaga. Pero, na-discover ko kasi, dito sa aking mga alaga, na kinakain naman pala nila ng fresh ito. Hindi mo na kailangang hiwain. Ibibigay mo ng ganyan yan. Diretso na sa kanila yan. Sila na ang magngangata niyan. Ubusin nila yan. So, kinakain nila ng fresh. Kasi dati akala ko ay hindi rin nila kinakain ng fresh to. Kasi dati nagluluto rin ako nito. Yan. Pero yun nga, na-discover ko na mas gusto pala nila ito ng fresh. So yan nga yung papakita ko sa inyo guys. Ipapakain natin ito para makita nyo na pwede pong ibigay ng fresh ang Gabing San Fernando. Hindi na kailangan lutuin. Okay? So yan guys. So ito po yung bagong panganak natin, si Brownie. Yan po yung kanyang mga anak. Yan. So makita nyo, kinakain niya po ng fresh yung Gabing San Fernando. Ayan, ginangata niya. Lutong, oh. Ayan. So hindi na natin kailangan lutuin. Kinakain nila ng fresh niya. Sarap na sarap siya, oh. Ayan guys, ito naman po yung ating iwinalay na. Ayan, manganak na rin kasi ito. Ayan, oh. Makita nyo yung kanyang dede ay namamaga na rin. Ayan. Kaya ipinasok na natin siya para hindi siya abutan ng panganak sa labas. Ayan. Okay, makita nyo, kinakain din niya yung fresh na Gabing San Fernando. Ayan. Gusto nila. Tingnan natin yung mga nasa labas. So yan guys. Makikita nyo naman, pinagkakaguluhan nila yung Gabing San Fernando. Yan. Sarap na sarap sila. So yan po ang patunay na hindi na po natin kailangang lutuin yung Gabing San Fernando. Diretso bigay na lang. Yan, less pagod, less hassle, at mas masustansya. Kasi alam naman po natin lahat na kahit na anong gulay po or greens na nailaga ay nababawasan po ang nutrients. Yan. So mas fresh siya, mas masustansya po siya. Yan. Intact yung kanyang mga nutrients. Unlike yung pakukuluan pa natin, mababawasan pa yung nutrients, and then dagdag pagod pa po sa atin kasi magcha-chop pa tayo, magagatong pa tayo, magpapakulo pa. Yan. Pero ito po ay ikinakain naman pala nila ng fresh. Yan, saka inobserbahan ko po ito, hindi naman po sila nagtatae. And yung reaction naman po nila ay okay naman, wala naman pong problema. Anyway, ang gabi naman po ay wala naman pong toxic effect yan sa mga baboy. So okay na okay po yan. Kasi sa mga unang panahon pa po, dun sa ating mga parents or mga lolo't lola na nag-aalaga ng baboy, ay talaga naman pong pinapakain ang Gabing San Fernando. Yun nga lang po, nakasanayan po na niluluto. Yan. So ito lang po ang pagkakaiba ngayon. Fresh na po nating ibinibigay. Hindi na kailangan lutuin. Ayan, oh. Yan. So marami po talaga tayong pwedeng ipakain sa ating mga alagang baboy. Lalong-lalo na kung malaki po ang ating area at marami po tayong itinatanim na pwedeng ipakain
Lalo-lalo na po sa ating maalagang native pigs. Kasi ang native pigs po ay hindi talaga maselan yan. Kaya kahit ano ipakain mo dyan, as long as hindi toxic sa kanila, ay po pwede. Yan. Galing. So iniisip ko rin guys na yan yung ipinakita kong area kanina, dito sa labas, na malinis na at wala pa nakatanim. Iniisip ko rin na gabing San Fernando na lang itanim ko. Yan, para assorted ang ating ipakain sa mga baboy. May Madre de Agua tayo, may Red Napier tayo, and then meron tayo nito, yung gabing San Fernando. Yan, so isa po yan sa aking paplanuhin kung paano gagawin. Ang aking problema lang po kasi dito sa aking area ay napakaliit. Yan, kaya talagang i-maximize mo lang, i-compress mo lang talaga para ikaw ay makapagtanim ng marami. Yan. Anyway, ang Madre de Agua, ang gabing San Fernando po guys. Yan, sa akin lang po maniniwala, mas maganda po itong maitanim ng nakakompress sila. Bakit kamo? Kasi pagdating po ng tag-init, madali po silang namamatay. Lalong-lalo na kung hiwa-hiwalay sila. Kasi mahina po sa tag-init ang gabing San Fernando. Ngayon, kung gagawin po natin, ang sistema po ng pagtatanim natin ay gagawin natin compress o dikit-dikit sila. Yung possibility ng survival nila ay mas tataas kasi dikit-dikit sila, nagtutulungan sila sa lilim at sa moisture ng lupa kasi nagiging malilim yung ilalim ng lupa na kanilang tinataniman, hindi kaagad natutuyo. Yan. And then syempre susuportahan natin ng dilig. Yan naman po ang downside sa gabing San Fernando. Kasi hindi siya po pwede sa dry na lupa. Kailangan laging moist ang kanyang lupa or laging matubig. Kaya kasi matakaw sa tubig ang gabing San Fernando. Unlike po sa Napier grass at sa Madre de Agua, kahit po tag-init ay makakasurvive ng walang dilig. Ito po, pagka tag-init ay kailangan didiligan natin. Pero okay lang naman yon kung maliit na portion na naman na ating tataniman, o pwede naman natin tiyagain na diligan yan. Gagawin lang natin compress para magtutulungan nga sila sa shading din, and then sa moisture ng lupa para hindi basta-bastang matuyo ang lupa pagka marami sila at malilim yung ilalim nila. Ayan. Okay. Tignan natin yung dalawang inahin dito. Kung ano na ba. Ito. Yan. Nakakita na naman. Ayos to, day. Sarap. Yummy, yummy. Yummy. Yummy, yummy. Ito, sarap pakinggan eh, no? Yummy! Ito naman yung may mga anak. Si Brownie. Yan. Yan, update na rin pala sa kanyang mga anak. 6. Yan, 6 po ang kanyang mga anak. So far ay malalakas naman. Ayan, bilugan na sila. 1 week pa lang yan guys. At mga bilugan na sila. Ayan. Okay. Yan, and then update po pala, kung napanood nyo po yung previous vlog ko na kumuha ng big si Ma'am Cheska rito at meron po tayong itinira na isa dahil mahina kumain. Yan, ito na po siya. Yan, malakas na kumain. Yan na siya. Malakas na siya kumain. Yan.
sayang at hindi ito inaisama kay Ma'am Cheska para ubos na sana. Yan, natira pa tong isa. Pero importante ay malakas na siyang kumain ngayon. Ayan, kung makikita nyo naman, magana na siyang kumain. Ano siya, ganda naman ang kanyang katawan. Ayan. Ito naman yung may mga anak. Si Brownie. Ayan. Ito po ay 1 week na. Ayan, 1 week. Ayan o. Ito po ay 3 babae at 3 lalaki. Ayan. Tama-tama yung sumunod po sa listahan na si Sir Edwin Roquero, ang order po ay 4 na babae. Yun nga lang, hindi na siya nakikipag-coordinate sa akin. Hindi ko lang sure kung kukunin pa niya. Anyway, may kasunod naman sa kanya si Sir Christopher na 4 na babae rin ang order. So pagka nag-decline na si Sir Edwin, ang next in line ay si Sir Christopher. Yan. Parehas na 4 ang order nila. Pero 3 babae lang itong makukuha. Ngayon, pagka hindi po nakuha yung isang natira doon ni Ma'am Cheska, ay po pwede ko pa rin isama yun. Kaya lang, syempre, medyo mas mataas ang price noon by that time. Kasi hihintay pa natin lumaki ito. Syempre, lalaki na ng gusto yun. Magiging dumalaga na yun. Yan. So, yun lang. Depende nila sa pag-uusap. Okay. Yan o. Gusto niya yung gabing San Fernando. Yan. Tatanim din tayo nito, guys. Yan. Tatanim tayo ng marami nito. Maganda rin pakain to. Okay. Guys, magic. Biglang naglaho yung gabing San Fernando. Mga magicero yung baboy natin, oh. Galing. Nakita nyo naman, guys. Yan, ubos. Ubos yung gabing San Fernando. Ang dami yung kaninang binigay natin. Isang sako yun. Oh, yan na lang natira. Oh. So, yan po ang patunay na hindi na po natin kailangan lutuin yung gabing San Fernando. Diretso bigay na lang. Gustong gusto nila yan. Ayos. Ayan, guys. Nakita nyo naman, ubos na yung gabing San Fernando yung binigay natin. Oh. Yan, isang patunay talaga na pwede po nating ibigay yung gabing San Fernando ng fresh lang, hindi na natin kailangan lutuin. Okay. Magtatanim tayo nito, guys. Yan, paplanuhin ko baka dito sa area na wala pang nakatanim na Madre de Agua ay gabing San Fernando na lang itatanim natin dyan. Yan. Dagdag pakain para sa ating mga native pigs. Yan, kayo, kung doon po sa mga nanonood dyan na may malaking area, yan, magtanim din po kayo ng gabing San Fernando. Yan, malaking bagay din po ito. Para po hindi lang iisa ang kinakain ng mga baboy nyo. Combination. Kung meron na po kayong napier grass, meron na kayong Madre de Agua at iba pa mga pakain, idagdag nyo po yung gabing San Fernando. Para po ang mga baboy nyo naman ay assorted ang kinakain. Yan. Parang tao din po yan. Hindi lang isang putahe ang kinakain. Marami silang kinakain, natitikman na putahe. Yan. Ganyan din po ang baboy. Okay. Yan, so sana may napulot kayong idea sa ipinakita kong vlog ngayon. Sa mga shoutout nga pala, pasensya na. Sa susunod na lang po, nakalimutan ko po yung listahan ko nasa bahay. Ayan. Ano sila. At dumidilim na. Tayo po ay magpapakain na ng kanilang regular meal para makauwi na rin tayo. Ngayon po ay alas 5 na. Ayan. Okay. Sa aking mga subscriber po, mga supporter, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at sana po ay wag po kayo magsasawa. At sa mga viewers ko pa po dyan na hindi pa po nakasubscribe at kung nagugustuhan nyo po ang ating content ay sana mag-subscribe na kayo. And then hit nyo lang po yung notification bell para mo-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so hanggang dito lang po ang ating vlog for today. Muli, ito ang inyong Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!